Sa labas ng piitan, nagbubulungan ang mga manlalaro sa labas tungkol sa isang mandirigma na kaka-rating lang at may napakagagandang kagamitan. Buo ang kanyang kasuotang pandirigma at may hawak siyang isang malaking espada. Siya siguro iyon, sabi ng iba. Isang pangkat na binubuo ng tatlong manlalaro ang nakatingin lamang sa kanya mula sa gilid. Ang pinuno nilang tinatawag na Bastard Sword ay tila labis na interesado sa bagong dating. Napangisi ito at hindi inaalis ang tingin sa mga pambihirang gamit na suot ni Kaiser. Huminto si Kaiser nang may tumawag sa kanya mula sa likuran. Lumapit si Bastard Sword na may nakakunwaring magiliw ng ngiti at nagtanong kung naghahanap ba ito ng makakasama sa paglalakbay. Sinabi niyang mas mataas naman ang antas nila, ngunit may ginagawa lamang silang gawain at malugod nilang tatanggapin si Kaiser sa kanilang pangkat. Nagkunwari si Kaiser na labis na nagpasalamat at tinanggap ang paanyaya. Opisyal nang nabuo ang pangkat at naghanda na silang lahat na pumasok sa loob. Dumating sila sa pasukan ng tirahan ng pinuno ng mga goblin. Naglabas ng abiso ang sistema tungkol sa pambihirang antas ng piitan at mga kinakailangang kondisyon upang makapasok. Pagpasok nila sa loob, agad na tinalo ni Bastard Sword ang isang nagmamanma na goblin sa pamamagitan ng isang magaan at mabilis na hagis ng espada. Nagyabang pa ito at sinabing napakadali lamang ng lahat ng ito. Tahimik lamang na nagmamasid si Kaiser at sinusuri ang lakas at paraan ng pagtutulungan ng mga ito. Nagbabala ang sistema na nagpapadala na ang pinuno ng kanyang mga kawal. Mula sa dilim, sabay-sabay na lumabas at sumalakay ang napakaraming goblin. Umalangaw-ngaw ang kanilang mga nakakatakot na huni sa buong kuweba. Umurong ng kaunti si Bastard Sword at iminungkahi na si Kaiser naman ang mauna sa laban ngayon. Ang babaeng mage, na kilala bilang isa sa pinakamahuhusay sa larangan nito, ay nagsabing pagkakataon lamang ito upang makita kung paano makikasama ang bagong kasapi sa pangkat. Alam na ni Kaiser ang tunay nilang pakay, sinusubok lamang nila ang kanyang tunay na kakayahan. Nagpasya siyang makipaglaro muna sa kanila at hinugot ang kanyang mabigat na espada. Buong tapang siyang sumugod papunta sa gitna ng mga kalaban. Ginamit niya ang kakayahang charging slash at sa isang hagis lamang, nagapi niya ang mga nasa unahan habang nagkalat ang dugo sa paligid. Nakatingin lamang si Bastard Sword na may mapagmalaking ngiti sa kanyang mukha. Tama ang napili natin, sabi nito. Sumang-ayon naman si Amazing Holy Knight at humanga sa lakas ng pag-atake ni Kaiser. Patuloy na kumilos si Kaiser ng napakabilis at nagagawang umiwas sa bawat pagganti ng mga kalaban. Napakamot sa bobo si Bastard Sword at nakaramdam ng kakaibang pakiramdam tungkol sa husay ng mandirigma. Tinanong siya ni Amazing Holy Knight kung ano ang bumabagabag sa kanya. Habang tinatapos ni Kaiser ang isa pang goblin gamit ang isang malakas na hampas pababa, naalala ni Bastard Sword ang isang alamat tungkol sa isang magaling na assassin na natalo lamang ng isang baguhan, na sinasabing umaasa lamang sa ganda ng mga kagamitan nito. Sinabihan siya ng babaeng mage na huwag nang mag-isip ng kung ano-ano at ituon na lamang ang atensyon sa kanilang plano. Sumang-ayon si Bastard Sword. Tatapusin muna natin ang misyon, at pagkatapos ay siya naman ang ating aasikasuhin, sabi nito. Sinenyasan ni Amazing Holy Knight ang buong pangkat na tumuloy ng mas malalim sa mga lagusan. Nagpaalala siya sa mga kasama na panatilihin ang kanilang kilos at magkunwaring walang kainahinala. Patuloy na nililinis ni Kaiser ang daan at tinitirang tumpak ang bawat kalaban. Lumapit ang isang kasamahan na nagpapanggap na humahanga at punong-puno ng papuri sa kanyang ginagawa. Sumunod naman ang babaeng mage at sinabing kaya sigurong tapusin ni Kaiser ang buong piitan kahit mag-isa lamang ito. Ngumiti lamang si Kaiser at sumagot, ginagawa lang ng bawat isa ang kanilang tungkulin. Nagtanong si Amazing Holy Knight kung paano nakahanap si Bastard Sword ng isang taong kasing husay ni Kaiser. Biglang nanlamig ang ekspresyon ni Kaiser. Batid na niya ang kanilang mga walang hiya at mapagpanggap na asal. Alam niyang naghihintay lamang sila ng pagkakataon upang siya ay talikuran at nakawin ang kanyang mga gamit. Iminungkahi ni Bastard Sword na magpatuloy na sila ngayong nakapahinga na ng kaunti. Binalik ni Kaiser ang tingin dito ng matalim ang mga mata. Alam na alam niya ang kanilang binabalak, at hindi siya magpapatalo ng madali. Patuloy na lumalaban si Kaiser ng may lamig at katumpakan sa bawat galaw. Sinusubukan naman ni Amazing Holy Knight na sumabay sa bilis, habang tinatabig ang mga halimaw gamit ang kanyang malaking kalasag. Biglang may sumabog na mahika malapit kay Kaiser, ngunit nakada pa ito sa tamang oras upang makaiwas. Sinigawan ni Bastard Sword ang mage at sinabing ayusin naman nito ang pag-target. Nagdahilan naman ang babae na tama naman sana ito, ngunit biglang lumihis ang galaw ng goblin. Ang tatlong mataas na manlalaro ay nagkatinginan at unti-unting kinakabahan. Napapaisip sila kung sadyang napakaswerte lamang ba ng bagong kasapi. Hindi nila alam na matagal nang natuklasan ni Kaiser ang kanilang plano, sinasadya nilang tamaan siya mula sa likuran sa pamamagitan ng kunwaring maling pag-atake.
Biglang umalangaw ang abiso ng sistema. Opisyal nang nagbukas ang pinto patungo sa pinakaloob na bahagi ng piitan habang dahan-daang bumubukas ang malalaking pinto na gawa sa bato. Nagbago ang pakiramdam sa paligid nang maramdaman ng pinuno ng mga goblin ang pagpasok ng mga mananakop sa kanyang nasasakupan. Dumarami ang mga piling kawal sa pasukan habang kumukislap ang babala tungkol sa kanilang lakas. Isang dambuhalang at matipunong goblin ang lumukso mula sa dilim kasabay ng nakakatakot na ungol. Nakita ni Bastard Sword ang kanyang pagkakataon. Iniutos niya kay Kaiser na harapin ang mga matitipunong kalaban habang sila naman ay sasalakay sa pinuno. Ngunit hindi sumunod si Kaiser. Sa isang iglap, naglaho ito na parang usok sa dilim, na ikinagulat nilang lahat. Mabilis na lumingon-lingon si Bastard Sword upang hanapin ang sinasabi niyang baguhan na akala niya ay kontrolado niya. Dito na nila napagtanto na alam na pala ni Kaiser ang kanilang plano. Itinuro ng babaeng mage ang unahan at sumigaw sila ng takot. Namutla ang mukha ni Bastard Sword nang makitang ang mga matitipunong goblin ay sila na ngayon ang tinutugis at nilalapitan. Sumugod ang isa sa mga halimaw patungo sa kanilang pangkat, na nagtulak sa kanila na makipaglaban sa gitna ng matinding panganib. Tinamaan ng malakas si Amazing Holy Knight at naramdaman niya ang bigat ng epekto habang humaharap sa nakangangang bibig ng galit na halimaw. Sinigawan ni Bastard Sword ang mage na tapusin na agad ang kalaban habang siya naman ay pumupidyaw sa iba. Nauutol at nanginginig na hinawakan ng dalaga ang kanyang tungkod habang nagsisimula ng bumigkas ng mga salitang mahika. Isang dambuhalang bowl ang apoy ang nagsimulang mabuo sa itaas nila, habang ang init nito ay pumapangit sa hangin sa loob ng masikip na lagusan. Sa wakas ay pinakawalan niya ang sumpa, isang magulong pagsabog ng apoy at lupa na yumanig sa buong kuweba. Nang mawala ang usok, nanigas sa takot ang mukha ng mage. Isang dambuhalang paa na kulay pula ang bumagsak sa lupa na may lakas na sapat upang basagin ang bato. Nakatayo sa harap nila ang pinuno ng mga goblin, na may nagliliwanag na mga mata na puno ng galit habang lumalabas ang usok sa kanyang bibig. Ipinakita ng sistema ang mga katangian ng boss, duwag, makasarili, at mapaghiganti. Sinubukan ni Amazing Holy Knight na ayusin ang sitwasyon at sumigaw na siya na ang kukuha ng atensyon ng boss. Bigla siyang natigil ng mapansing mahinahong naglalakad si Kaiser palabas sa gitna ng kaguluhan. Sumigaw ang dalaga na may halong galit at takot, at nagtanong kung paano pa nakakarating doon si Kaiser. Lumabas si Kaiser mula sa dilim habang nakasandal lamang ng walang kahirap-hirap ang kanyang malaking espada sa kanyang balikat. Tinitigan niya sila ng diretso sa mata at nagtanong kung kaibigan ba nila ang tinatawag na Assassin Boy, ang lalaking sumubok na magnakaw at umatake sa kanya noon pa man. Habang unti-unting nilalapitan sila ng mga goblin, sinubukan ng mage na magpakabait. Iminungkahi nitong isantabi muna nila ang kanilang alitan at magtulungan na lamang upang malinis ang piitan. Tumigil sandali si Kaiser at nag-isip, saka sumagot na tila makatuwiran naman ang mungkahi nito. Nakahinga ng maluwag ang dalaga at naisip na nagtagumpay siyang linlangan ito sa huling pagkakataon. Ngunit bago pa man siya makakurap, biglang tumalsik ang dugo sa mga pader ng kuweba. Lumapit si Kaiser na may nakakatakot at pulang-pula ang mga mata habang ibinibigay ang kanyang huling sagot, ngunit ayoko. Mahinahong naglakad palapit si Kaiser sa kanila. Ang mage, na kilala bilang isa sa pinakamahusay, ay nauutal sa di paniniwala at nagtataka kung paano pa ito nabubuhay at nakakalapit ng ganito kabilis. Hindi ito pinansin ni Kaiser at muling nagtanong tungkol sa kasama nilang assassin noon. Mas lalong umilo ang pula sa mga mata ni Kaiser habang inuulit ang tanong, magkakaibigan ba kayong lahat? Sinubukan ng mage na palipasin ang galit at sinabing dapat munang tapusin ang gawain bago sila magkakasakitan. Itinagilad ni Kaiser ang kanyang ulo at inamin na tila tama naman ang sinasabi nito. Nakahinga ng maluwag ang dalaga at naisip na pumayag na ito. Ngunit sa isang mabilis na hagis, muling tumalsik ang dugo sa buong kuweba. Nakatayo si Kaiser sa harap nila na may madilim na ngisi. Nagpasya lang siyang ayaw niya silang kailanman makatrabaho. Kinumpirma ng sistema ang pagkamatay ng dalaga. Dahil minarkahan ito bilang masama at mapang-abuso, walang nabawas na kabutihang asal kay Kaiser sa kanyang ginawa. Inaasahan na niya ito, hindi naman sila kailanman nagplanong maglaro ng patas. Ginamit niya ang kakayahang backstab upang itago ang kanyang presensya at sumalakay mula sa dilim. Tiningnan niya ang katawan nito at nagtaka na gumana pa rin ang kakayahan kahit sa taong wala ng buhay. Si Bastard Sword naman ay punong-puno ng takot at galit habang sumisigaw na ang pagpatay niya sa kanilang mage ay katumbas na rin ng kanilang kamatayan. Hindi pinansin ni Kaiser ang pagsisigaw nito at nagtanong kung alam ba ng lalaki ang kanyang prinsipyo. Tinitigan lamang siya ni Bastard Sword na puno ng pagkalito. Simple lang ang tuntunin, sabi ni Kaiser. Huwag kailanman makipagtulungan sa mga hamak na handang saksakin ka sa likuran.
Anumang itatayo sa ganyang pundasyon ay tiyak na mawawasak din sa huli. Nanlaki ang mga mata ni Bastard Sword nang makilala ang punyal na hawak ni Kaiser. Napahanga naman si Kaiser dahil napakabilis nitong nakilala na armas ito ng kaibigan nito. Hindi maintindihan ni Bastard Sword kung paano nakagamit ng sandata ng isang asasin ang isang mandirigma, o kung ano ang inaakala nitong magagawa nito. Nagbabala siya kay Kaiser na hinding-hindi nito matatapos ang piitan ng mag-isa kung papatayin niya sila. Itinuro niya ang natatanging kakayahan ng pinuno ng mga goblin, na ganap nitong hinaharangan ang lahat ng pisikal na pag-atake. Natawa si Bastard Sword at sinabi, ang mga mage lang ang may halaga dito, at walang silbi ang isang dagger. Mahinahon lamang na binanggit ni Kaiser ang tungkol sa mga epektong nagdudulot ng karamdaman. Pinaikot-ikot niya ang talem at nagtanong kung ano sa tingin nito ang halaga ng mga ganoong kakayahan. Akala ni Bastard Sword ay nawawala na ito sa katinuan kung umaasa lamang ito sa simpleng pagdurugo. Nilinaw ni Kaiser na hindi ito karaniwang uri ng pagdurugo. Natigilan at walang nasabi ang kalaban. Sa isang iglap ay kumilos si Kaiser at dumaan ng mabilis sa kanyang tinutugis. Naglabas ng abiso ang sistema tungkol sa napakalaking pagkakaiba ng lakas nila. Nagsasalita pa sana si Bastard Sword na hindi ito gagana, nang bigla itong umubo at lumabas ang dugo sa kanyang bibig. Naganap ang epektong nagdudulot ng pagdurugo, at napakalaki ng pinsalang natamo nito dahil sa sobrang taas ng antas ng kamalayan ni Kaiser. Mabilis na bumaba ang antas ng kanyang lakas at halos kalahati na lamang ang natitira. Nanghina si Bastard Sword at hindi makapaniwala kung paano siya natalo ng isang manlalaro na nasa ika-20 na antas lamang, habang siya naman ay nasa ika-24. Buong pilit niyang sinubukang intindihin ang pagkakaiba ng kanilang lakas. Tinitigan siya ni Kaiser at alam niyang lubos na nalilito na ito. Ipinaliwanag niya na ang kakayahang iyon ay galing sa isang pambihirang tiket na nakuha niya. Ang card ng kakayahang nagdudulot ng pagdurugo ay karaniwang para lamang sa mga asasin at lubos na nakadepende sa agwat ng lakas. Inamin ni Kaiser na nagulat pa nga siya sa isang tiyak na katangian ng larong ito. Hindi katulad ng ibang mga laro, dito ay naiipon at tumitindi ang epekto ng karamdaman kahit pamula ito sa parehong uri ng kakayahan. Naaalala ni Kaiser ang pagkagulat ng mga tao kapag nakikita nilang gumagamit siya ng mga mataas na antas ng kasanayan ng isang asasin ng may ganitong katumpakan. Patuloy na umuubo ng dugo si Bastard Sword. Hindi siya makapaniwala sa tindi ng pinsalang natamo niya mula sa isang manlalaro na mas mababa sa kanya. Sa huling bahagi ng kanyang lakas, inakusahan niya si Kaiser na mandiraya. Kinumpirma ng sistema ang pagkamatay nito at opisyal nang tinanggal sa laro ang manlalaro na si Bastard Sword. Dahil minarkahan ang kanilang pangkat bilang mga masasama, hindi nabawasan ang kabutihang asal ni Kaiser sa kanyang ginawa. Bumantong hininga na lamang siya, naiinip na sa mga paulit-ulit na dahilan na binibigay ng mga talunan bago sila mamatay. Sumigaw sa takot ang tagapagtanggol nang makitang bumagsak ang kanilang pinuno. Napagtanto niyang siya na lamang ang natitirang nakatayo sa gitna ng bangungot na ito. Tiningnan niya ang mga bangkay ng kanyang mga kasama at nagtataka kung paano nagkamali ng husto ang kanilang plano na salakayin si Kaiser. Umilo ng pula ang mga mata ni Kaiser na puno ng pagnanais na pumatay. Hindi mali ang plano, sabi ni Kaiser. Ang mali ay ang pag-aakalang kaya nila akong harapin. Sa wakas ay naunawaan na ng tagapagtanggol na hindi dapat nila sinimulan ang labanang ito. Tumalikod ito at tumakbo, desperadong nagsisikap na makatakas bago siya naman ang sumunod na mapahamak. Ngunit mas mabilis kumilos si Kaiser at hinampas ito gamit ang kanyang espada sa isang malawak at madugong hagis. Napaluhod ang lalaki at agad na tinamaan ng epektong nagdudulot ng pagdurugo. Ipinakita ng sistema ang malaking pagtaas ng pinsala dulot ng labis na pagkakaiba ng kanilang lakas. Halos wala na siyang natitirang lakas, nakatingin lamang sa sahig na puno ng di paniniwala. Isa pang abiso ang lumabas, tinanggal na sa laro ang manlalaro na si Amazing Holy Knight. Ang sahig ng piitan ay naging sementeryo na lamang para sa mga masasamang loob na nagtangkang magtaksil sa kanya. Sinuri ni Kaiser ang kanyang espada at natuwa dahil tama ang desisyon niyang ilaan ang 15 puntos sa pagpapataas ng kanyang lakas. Ipinapakita ng kanyang katangian na naabot na niya ang sukdulan ng kanyang pisikal na kapangyarihan. Umaasa siyang sapat na ito para sa darating na laban. Isang dambuhalang halimaw na mapula ang balat ang lumitaw mula sa dilim at nakamasid sa kanya. Nakakalat sa paligid ang mga katawan ng mga nasakripisyong tauhan nito. Ang pinuno ng mga goblin ay nagpakawala ng isang ungol na yumayanig sa lupa, puno ng galit dahil sa pagpatay sa kanyang mga kalahi. Tumangala lamang si Kaiser at hindi man lang natakot sa puot ng halimaw. Alam niyang kailangan pa niyang tapusin ang gawain at harapin ang huling kalaban sa lugar na ito. Isang madilim na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang nagtanong kung handa na ba ang boss na makipagsaya.
Lumukso sa himpapawid ang dambuhalang halimaw na nagbabalak na durugan siya. Ipinatong ni Kaiser ang kanyang paa sa lupa at inihanda ang kanyang ganti. Buong lakas niyang tinamaan ang panga nito gamit ang kanyang paa. Dahil sa lakas ng hampas, nagkalat ang mga ngipin at dugo sa hangin. Sinundan niya ito ng mabilis na hagis ng espada sa mukha ng halimaw. Napaatras at gamulong ang dambuhalang nilalang sa lupa. Nanatiling nakatayo si Kaiser, naniningkit ang mga mata at nakatuon ang atensyon sa kanyang biktima. Sa pagitan ng makapal na alikabok, nagsimulang umilo ang mga mata ng pinuno ng kulay dilaw na tila nagbabanta. Ginamit ng boss ang kakayahang sariling pagtatanggol, isang katangian na nagpapahirap at halos imposibleng masaktan ito gamit ang pisikal na atake. Hindi nag-atubili si Kaiser, muling sumugod ng mas mabilis pa kaysa dati. Nag-ukit siya ng malalim na hiwa sa tagiliran ng halimaw bago pa man ito makagawa ng sariling atake. Agad na tumalab ang epektong nagdudulot ng pagdurugo at mabilis na nabawasan ang lakas ng pinuno. Lumingon ang halimaw na puno ng gulat, at napagtanto nitong nasa panganib talaga ito. Lumabas si Kaiser mula sa usok, nababalot ng pula at nakakatakot na kapangyarihan. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang dagger at sinabi sa halimaw na oras na upang tapusin na ang lahat. Ang pinuno ay nagpakawala ng matinis at desperadong huni habang nalalapit na ang wakas. Nang makitang mabilis na bumababa ang kanyang lakas, tumalikod ito at tumakbo ng mabilis papunta sa madilim na bahagi ng kuweba. Hindi nagpatinag at sumunod agad si Kaiser. Ginamit niya ang kakayahang backstab upang selyuhan ang kapalaran ng halimaw. Ang pinuno ay naglabas ng sunod-sunod na huni dahil sa sakit, at natigilan dahil sa takot ng mapagtantong wala na itong matatakbuhan. Sa isang iglap ng mabilis na kilos, nasa harapan na mismo ni Kaiser ang mukha ng halimaw. Tinitigan niya ito ng may malamig at walang awang ngisi na nagpapangako ng mabilis na katapusan. Ano sa tingin mo, saan ka pupunta? Nagbigay ang boss ng huling huni na puno ng takot. Tumalsik ang dugo sa mga pader ng kuweba, at bumagsak na ang pinuno. Tumunog ang abiso ng sistema, natalo ang boss at nalinis na ang piitan. Umakyat sa antas si Kaiser at umabot sa ikalimang antas ang kanyang kahusayan sa paggamit ng punyal. May nahulog na isang pambihirang kagamitan, ang balat na sinturon ng pinuno. Pinulot niya ito at napangiti. Isang pambihirang gamit para sa ika-20 antas, at ito mismo ang matagal na niyang hinahanap. Sinuri niya ang mga katangian nito. Sa pagpapalit ng sinturon, pansamantalang nabawasan ang kanyang lakas, ngunit ang bagong gamit ay nagbigay ng malaking dagdag sa kanyang kapangyarihan at tibay ng katawan. Naisip niya na kung may takdang oras sana, madali sana siyang nakakuha ng mataas na ranggo o pwesto. Gayunpaman, hindi lahat ng piitan ay may ganyang mga tuntunin. Inilipat niya ang kanyang atensyon sa mga kagamitang naiwan ng mga kalaban na kakatapos lang niyang talunin. Nakuha niya ang isang pambihirang kalasag na tinatawag na silver iron, na may mataas na antas. Tiyak na gumastos ng malaki ang mga ito para lamang sa kanilang mga kagamitan. Sunod niyang nakita ang espadang gamit ng lalaking nagngangalang Bastard Sword. Ito ay isang pambihira at pinagandang uri. Tinitigan niya ang espada at nakitang medyo katawa-tawa ang pangalan nito. Sa tingin niya, isa lamang itong taong mahilig magkunwari at magmalaki, ngunit sa katotohanan ay hindi naman kayang panindigan ang kanyang mga sinasabi. Nagpasya siyang ibenta na lamang ang iba pang kagamitan upang makakuha ng madaling salapi. Ginamit ni Kaiser ang kakayahang Eye of Truth at may napansing kakaiba. May kakaibang pulang liwanag na humahatak sa kanya mula sa kailaliman ng kuweba. Iniisip niya kung ito ba ay isang uri ng halaman o nakatagong bagay. Masyadong matindi ang liwanag nito para maging karaniwang halaman. Muling tumunog ang sistema, natuklasan niya ang isang nakatagong piitan, ang tagwa ng itim na goblin na salamangkero. Dahil siya ang unang nakatuklas dito, nakamit niya ang titulong, mahusay na mananaliksik. Tinitigan niya ang kumikinang na pulang lagusan. Nagulat siya na mayroong palang nakatagong piitan sa ganitong lugar. Sa mundong ito ng laro, may iba't ibang uri ng piitan, mula sa mga karaniwang piitan para sa pangkat, mga masalimuot na lagusan, hanggang sa mga espesyal na lugar para sa mga kaganapan. Ngunit ang mga nakatagong piitan ang pinakabihira at pinakamahirap matagpuan. Nananatili itong nakatago at sarado para sa karamihan ng mga manlalaro. Kahit ang mga uri na dalubhasa sa paghahanap ay nahihirapang makita ang mga ito. Karaniwang matatagpuan ang mga ito sa mga lugar na tila hindi mapupuntahan at nangangailangan ng mga tiyak na kondisyon upang makapasok. Kinumpirma ng sistema na siya ay nag-iisa at hindi kasama sa anumang pangkat, kaya natugunan na ang lahat ng kinakailangang kondisyon. Nagulat si Kaiser kung gaano kahirap ang mga kinakailangan.
Upang makahanap ng nakatagong piitan sa loob ng isang piitan na para sana sa pangkat, kailangang mag-isa lamang ang manlalaro. Para sa iba, ang paghahanap sa lugar na ito ng walang gabay ay sayang lamang sa oras. Lumabas ang impormasyon tungkol sa piitan, ito ay isang nakatagong piitan na antas bayani na may iisang boss. Hinugot ni Kaiser ang kanyang espada habang nakangisi. Antas bayani. Tiyak na hindi niya ito palalampasin. Isang veteranong manlalaro na may mataas na ranggo ang minsang nagsabi na ang pagpasok sa isang nakatagong piitan ay parang pagpasok ng ulo sa bibig ng isang halimaw. Marami ang nag-isip na nagpapalaki lamang ito ng ulo, ngunit ang mga nakatuklas nito ay alam na alam ang ibig niyang sabihin. Simple lamang ang paghahalin tulad, ano ba ang mangyayari kapag inilagay mo ang iyong ulo sa bibig ng isang halimaw? Siguradong igagapang nito ang mga panga at kakagatin ka. Ganoon din ang nakatagong piitan. Tahimik itong naghihintay sa biktima bago ito kulungin sa loob. Kapag nakapasok ka na, wala nang atrasan. Tumawid si Kaiser sa lagusan at agad na naramdaman ang bigat ng paligid. Isang madilim na puwersa ang umikot sa kanya habang siya ay pumapasok. Isang sinumpang bilog ang tumama sa kanya at nagdulot ng epektong tinatawag na dark vision. Nagbabala ang sistema na pansamantalang hihina ang kanyang paningin. Ngunit agad na gumana ang likas niyang katangian bilang antas bayani, na nagbibigay ng panlaban sa kaisipan laban sa maruming kapangyarihan. Wala man lang itong epekto kay Kaiser at parang wala lang ito sa kanya. Napangisi si Kaiser at tila tinatanggap ang matinding pagbati na kanyang natanggap. Isang garalgal na tinig ang umalingaw sa buong kuweba, na nagtatanong kung paano nang ahas ang isang tao na pumasok sa kanyang tahanan. Nagsimulang punuin ang sahig ng mga nilalang na muling nabuhay mula sa kamatayan, at lahat ng mga mata ay nakatuon sa kanya bilang mananakop. Mga bangkay ng goblin ang mabagal na lumalapit, umuungol mula sa kanilang mga bulok ng ngipin. Sumama rin sa karamihan ng mga bangkay ng gagamba, na ang kanilang napakaraming mata ay kumikinang na kulay lila. Tinitigan ni Kaiser ang mga nabubulok na halimaw at ang tanging naisip ay nakakadiri ang mga ito. Nakamasid ang boss mula sa kanyang trono, at inaakalang takot na si Kaiser dahil sa kanyang mga alagad. Kinilala ng sistema ang boss bilang si Jihad Black, isang goblin ng may pangalan at antas bayani, na dalubhasa sa mahika ng mga patay at pagiging salamangkero. Nagulat si Kaiser na mayroong ganitong uri ng boss sa simula pa lamang ng isang nakatagong piitan. Iniisip niya kung anong uri ng gantimpala ang maaaring ibigay nito. Ang huling matataas na antas ng nilalang na kanyang nakalaban ay nagbigay naman ng magagandang kagamitan. Isang puno ng kumpiyansang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, habang inaabangan kung gaano kaya katindi ang laban ngayong pagkakataon. Tinitigan siya ni Jihad Black na puno ng pagkalito kung paano man lang natuklasan ng isang tao ang lugar na ito. Hindi naramdaman ng salamangkero ang anumang kapangyarihan ng isang mananaliksik kay Kaiser, kaya para sa kanya ay isang kakaibang nilalang ito. Napansin naman ni Kaiser na para sa isang goblin, nakapagtatakang matalas at matalino ang boss. Sinabi ng salamangkero na dahil nakatapak na siya rito, wala na siyang matatakbuhan palabas. Ang karamihan ng mga patay ay nagsitili at nagsigawan, handang-handa ng punitin siya at gawing piraso. Nanatiling kalmado at relax si Kaiser, na lalo lamang nagpagalit sa boss. Sinabi niya sa salamangkero na ang lumalaban mula sa malayo ay dapat laging alerto kapag ang kalaban ay nakalapit na. Nagulat ang boss sa biglaang pagkilos ni Kaiser. Ginamit ni Jihad ang kakayahang corpse control, at bumilis ang kanyang galaw dahil sa kanyang katangian na maliksi na mga daliri. Nagpakawala siya ng kakayahang corpse explosion, na ginawang mga pampasabog ang sarili niyang mga tauhan. Napangiti ang salamangkero at akala niya ay tinamaan at nasangkot na ang tao sa pagsabog, ngunit biglang napalitan ang kanyang mukha ng matinding gulat nang makitang lumabas si Kaiser nang walang kahit isang gasgas. Hindi niya maintindihan kung paano nakakilos ng ganoon kabilis ang isang nilalang. Nakatayo si Kaiser sa malayo, napapaligiran ng pulang aura. Hawak niya ang isang punyal na puno ng dugo, at nagawa na pala niyang makapaghatid ng atake. Gulat na gulat ang salamangkero nang mapagtantong tinamaan na pala siya ng epektong nagdudulot ng pagdurugo. Nagtanong si Kaiser kung nagugulat ba ito, at ipinaalala na dapat sana ay nanatili itong alerto at handa. Dahil sa galit, tinawag siyang daga ng salamangkero at nagpatawag pa ng mas maraming bangkay. Gusto lamang malaman ni Kaiser kung hanggang kailan kaya makakapagpatuloy ng pakikipaglaban ang goblin. Nakaiwas si Kaiser sa isang dambuhalang pagsabog na kulay lila, habang nakatuon ang kanyang mga mata sa magulo at mabilis na kilos ng kalaban.
Patuloy na bumibigkas ng mahika si Jihad Black sa gitna ng kawalan ng pag-asa, habang ang kulay lilang enerhiya ay marahas na umiikot sa kanyang mga palad. Sumabog ang sahig ng kuweba sa iba't ibang bahagi, ngunit madali at maayos na nakakilos si Kaiser sa gitna ng kaguluhan. Umilo ng matindi ang mga mata ni Kaiser, na binabasa at sinusuri ang bawat maliit na galaw na ginagawa ng boss. Nakikita niya ang lahat. Para kay Jihad Black, ang taong ito ay isa lamang kaluluwa na dapat lamang kainin at ubusin. Gayunpaman, ni minsan ay hindi niya ito matamaan. Akala ng boss ay nakulong na ng kanyang mga tauhan ang kalaban, ngunit ang totoo ay naghihintay lamang si Kaiser ng perpektong pagkakataon. Ito na ang katapusan. Sigaw ng salamangkero, na baluktot ang mukha na may halong galit at kumpiyansang ngisi. Tumunog ang sistema habang inihahanda ng boss ang isang tunay na mapaminsalang pag-atake, ang Great Corpse Explosion. Yumanig ang buong piitan sa lakas ng pagsabog habang pinasabog ng salamangkero ang sarili niyang mga tauhan ng napakalapit. Nagmalaki si Jihad Black at inakalang patay na si Kaiser, ngunit lumabas ang mensahe ng sistema na nagsasabing nawala na ang tanda ng kanyang atake sa target. Isang anino ang lumitaw sa likuran ng salamangkero, at nawala ang kanyang ngiti ng tagumpay nang mapagtantong hindi na siya nag-iisa. Bamulong ang tinig ni Kaiser mismo sa kanyang tainga, na kinukot siya ang kanyang kabiguan. Nagkulang ba ng tumpak ang iyong kakayahan? Bago pa man makalingon ang boss, buong lakas na pinagbagsak ni Kaiser ang kanyang kamao sa panga nito. Dahil sa tindi ng suntok, tumalsik at gamulong ang goblin na salamangkero sa magagaspang na sahig na bato. Humihingal na bumulagta si Jihad Black, habang tumutulo ang likidong kulay berde mula sa kanyang bibig at mga mata, at hirap na inuunawa ang bilis ng taong kaharap niya. Nakatayo si Kaiser sa ibabaw ng kanyang kalabang bumagsak, malamig at walang anumang emosyon ang kanyang mukha, tila naiinip lamang at walang pakialam. Isang madilim at nagliliyab na kapangyarihan ang nagsimulang umusbong mula kay Kaiser, na mas nagmukha pa siyang halimaw kumpara sa mismong boss. Nakabigkas pa ng kaunti ang salamangkero ng pagbabala na gagantay siya, habang nanlalaki ang kanyang mga mata sa matinding takot. Hindi siya binigyan ni Kaiser ng pagkakataong makabawi. Isang malupit na suntok ang pinadapo niya upang patahimikin ang mga daing ng boss, kasunod pa ng isa pang hampas sa mukha. Determinado siyang tapusin ng mabilis ang nakakainsultong labang ito. Walang tigil na bumuhos ang sunod-sunod na suntok sa katawan ng boss, bawat isa ay may bigat na nakakadurog ng buto. Sumigaw si Jihad Black at nakiusap na tigilan na siya, habang humihinto sandali si Kaiser na ang mga kamay ay nabahiran na ng dugong kulay berde. Nagrereklamo ang boss tungkol sa hindi patas na laban, hawak-hawak ang kanyang mukha at umiiyak na sinasabing bawal daw paluan ang kanyang mga buto laban sa mga tuntunin. Tinitigan ni Kaiser ang kahabag-habag at umiiyak na nilalang, at napapaisip kung anong uri ng boss nga ba ang kanyang nakakalaban. Tila tunay siyang nadismaya at nagtaka kung paano nagkaroon ng antas bayani ang isang ganap na mahina at walang kwentang nilalang. Biglang may sumabog sa likuran ni Kaiser, ngunit nanatili siyang kalmado at hindi natitinag. Sinuri niya ang tunay na lakas ng salamangkero at napagtanto na bagaman malakas ang kanyang mga mahika, ang mismong katawan ng boss ay sadyang marupok at puno ng takot. Lumukso pa atras ang boss na parang matagumpay na nakagawa ng isang malaking panlilinlang laban sa ating bida. Paglingon ni Kaiser, lubos siyang naguluhan sa kilos na iyon. Hindi ba sapat pa ang mga binigay niyang hampas? O sadyang nababaliw na ito at inaakalang makakatakas pa ito mula sa kanyang kamay? Nagsimulang tumawa ng malakas at parang baliw si Jihad Black habang nagtatago sa loob ng makapal na ulap ng maitim na usok. Hangal na tao. Nagbabala ang sistema kay Kaiser na ang boss ay nagpapakita ng bago at nakatagong katangian, ang likas na kapangyarihan ng dugo. Ipinaliliwanag ng abiso na kapag ganap na nabuo ang kapangyarihang ito, lubos na tataas at titibay ang lahat ng kakayahan ng salamangkero. Nanlaki ang mga mata ni Kaiser nang mapagtantong ang antas ng banta ay tataas mula sa antas bayani patungo sa mas mataas pang antas. Alam niyang hindi niya maaaring hayaang maabot ng boss ang kanyang buong lakas at potensyal. Hinugot niya ang dambuhalang espada mula sa kanyang likuran. Hindi ko siya maaaring hayaang gawin iyon. Sumugod si Kaiser na parang isang pulang kidlat. Mas lalong bumilis at lumakas ang kanyang kilos dulot ng kanyang matibay na pasya na wakasan na agad ang laban. Dumagsa ang mga abiso ng sistema sa kanyang paningin, na nagkukumpirmang aktibo na ang dagdag na lakas mula sa kanyang kasuotang pandirigma, at nagbibigay ito ng malaking kalamangan at pinsala laban sa mga kalaban na tulad ni Jihad Black na kabilang sa lahi ng mga goblin.
Itinaas ni Kaiser ng mataas ang kanyang dambuhalang espada at naghanda ng huling hampas. Nakatuon ang kanyang isipan sa iisang simpleng katotohanan tungkol sa pakikipaglaban. Ang epekto ng kanyang hampas ay tila katapusan ng mundo, na nagdulot ng nakakabulag na pagsabog ng enerhiya habang tumama ang karagdagang pinsala mula sa kanyang galit at puot papunta sa katawan ng boss. Nakatitig si Jihad Black na puno ng di paniniwala habang ang kanyang pagbabagong anyo ay naputol at napigilan ng simpleng lakas lamang. Hindi niya moari kung paano nagkaroon ng ganitong kalakasan ang isang tao. Ang mga mata ni Kaiser ay nagliliyab sa matinding pula at matatag na liwanag habang ibinibigay niya ang kanyang huling hatol. Sa harap ng tunay at labis na lakas, ang lahat ng kalaban ay pantay-pantay lamang. Isang huling hampas ang humawi sa dilim. Nagpakawala ng huling huni si Jihad Black bago ito ganap na nawala at naging abo. Kinumpirma ng sistema na malinis na ang piitan. Nakatayo si Kaiser na nagwagi habang nakatala ang tagumpay na ito sa kanyang aklat ng pakikipagsapalaran. Isang haligi ng liwanag ang hudyat ng pag-akyat niya sa mas mataas na antas, kasabay ng paglabas ng mga kagamitang naiwan ng boss. Nakuha niya ang puno ng kaluluwang mapaghiganti, isang kagamitang antas bayani mula sa salamangkero. Sumunod naman ay ang balabal ng salamangkero, isa ring antas bayani na kasuotan na nagtatakip at nagtatago sa mukha ng sinumang nagsusuot nito. Sinuri ni Kaiser ang bagong kasuotan. Humanga siya sa kalidad ng mga nakuhang gantimpala, medyo kakaiba at hindi karaniwan ang disenyo nito, ngunit wala naman siyang masasabi o ipagrereklamo. Sumunod ay mayroong isang kakaibang bagay, isang hindi pa natutukoy na kagamitan na tinatawag na bakas ng nakalimutang angkan. Nakita na niya ang mga ganitong bagay noon pa man sa kanyang nakaraang buhay, ngunit nananatiling palaisipan at lihim kung para saan nga ba ito. Binaliwala muna niya ito pansamantala. Mayroon pang isa na nakatawag ng kanyang pansin, isang hindi pa natutukoy na card. Sa mundong ito ng laro, ang mga card ay ginagamit sa maraming bagay, mula sa pagkuha ng mga kakayahan, pagpapaganda ng mga kagamitan, hanggang sa iba pa. Maging ang mga makapangyarihang boss ay nagiging card kapag sila ay natalo na. Masusing tiningnan ni Kaiser ang kanyang bagong nakuha. Ito ay ang card ni Jihad Black, isang bagay na antas bayani na nagbibigay kakayahang tawagin ang boss upang maging tagapagbantay. Tagapagbantay. Bulong niya. Ito ay malaking bagay. Ang mga tagapagbantay ay nagsisilbing mga personal na tagapag-alaga at bantay ng mga manlalaro. Karaniwan, ang mga ito ay mga nilalang tulad ng mga apoy na butiki o mga golem na bato. Hindi naman gaanong natuwa o nasiyahan si Kaiser. Sa totoo lang, karamihan sa mga ganitong nilalang ay walang silbi. Maliban na lamang kung ikaw ay nasa pinakamataas na antas at may maalamat na nilalang, karaniwan ay nagiging pabigat lamang sila at malaking gastos sa ginto. Gayunpaman, pinindot pa rin niya ang utos na, tawagin, upang makita kung ano ang makukuha niya rito. Kumislap ang mga sinag ng enerhiya at lumabas ang isang maliit at kahabag-habag na goblin. Ito ba ang antas bayani na si Jihad Black? Nasa antas na 0 ang katapatan nito sa kanya. Karamihan sa mga kakayahan nito ay nakasarado rin dahil sa napakababang antas nito. Mukhang hindi rin masaya ang maliit na nilalang sa sitwasyon nito. Agad itong sumigaw at nagalit kay Kaiser. Tinitigan ni Kaiser ang maliit at pandak na nilalang at napaisip kung dinaya ba siya o may mali. Umaasa sana siya sa isang marangal at makapangyarihang nilalang, tulad ng isang may pakpak na kabayo. Hindi ganito. Si Jihad naman ay nagkukulit at nagwawala dahil sa kanyang kalagayan, nagrereklamo na siya ay naging utusan ng isang maruming tao. Nakaupo lamang ito sa lupa at umiiyak dahil sa kanyang masaklap na kapalaran. Binasa ni Kaiser ang mga katangian nito, mapagsamantala, malakas sa mahihina. Tila listahan ito ng mga masasamang ugali at babala. Lumabas ang babala ng sistema, sadyang napakababa ng katapatan nito, at delikado itong panatilihin. Tiningnan siya ng goblin ng masama at may masamang ngisi, na halatang nagpaplano ng saksakin siya sa likuran sa unang pagkakataon na makuha nito. Napakurap at napairap si Kaiser. Magiging problema ito. Nagpasya siya doon din at tiyak na hindi niya ito hahayaang magpatuloy pa. Humakbang siya palapit sa nanginginig na goblin. Sinubukan ni Jihad na magmatigas at nagtanong ng may paghahamon kung ano ba ang kailangan ng taong ito. Maling hakbang at maling mga salita. Wala na gaanong pasensya ang Panginoong Kaiser. Nakayapak siya sa maliit na nilalang, at naging yelo at napalamig ang kanyang paningin. Napagtanto ng goblin na nagkamali ito ng malaki at nasa matinding panganib na siya.
Pinalakpak ni Kaiser ang kanyang mga palad habang nakangisi ng nakakatakot. Oras na para sa isang mahigpit at mabilis na pagtuturo at pagbabago ng ugali. Nagsimula ito sa isang hampas bawat segundo. Nagsimulang pawisan ng malabis si Jihad Black habang lumalala at nagiging madilim ang kanyang kapalaran. Sumigaw sa takot ang maliit na goblin habang lumalapit ang kanyang bagong Panginoon. Umalangaw-ngaw ang sunod-sunod na masasakit na huni sa buong madilim at malalim na kuweba. May mga kakaibang mensahe ang lumabas sa sistema, habang lalo siyang binubugbog at pinarurusahan ni Kaiser, lalo naman tumataas at lumalakas ang katapatan nito. Ano bang kakaibang katangian ito? Sa labas ng laro, palubog na ang araw sa lungsod. Tinanggal ni Do Hyun ang kanyang suot na pandinig at nagunat-unat, sa wakas ay natapos na rin ang mahabang oras ng paglalaro. Iginawad niya ang kanyang mga braso at sumilip sa bintana, napansing nagdidilim na ang paligid. Pumunta siya sa sala at tiningnan kung ano na ang lagay ng hapunan. Ang kanyang nakababatang kapatid na babae, si Kang Ji-hyun, ay nakahiga ng komportable habang masayang ngumunguya ng mga merienda. Patuloy lamang sa pagmuya si Ji-hyun habang sinasabi na wala muna ang kanilang ina. Tinitigan siya ni Do Hyun, medyo naiinis sa catamaran ng kapatid. Tinanong niya kung ano ba ang pinapanood nito sa telebisyon. Lumabas na ang palabas ay tungkol sa larong Ghost. Nagulat si Hyun nang malaman na naglalaro rin pala ng parehong laro ang kanyang kapatid. Sinabi ni Ji-hyun na halos lahat naman ay naglalaro na nito ngayon, at ibinunyag niya na nasa ika-71 na siyang antas. Hindi makapaniwala si Do Hyun. 71, mas mataas pa ito kaysa sa inaakala niya. Tinanong niya kung gaano na ito katagal naglalaro para umabot sa ganoong antas. Sagot ni Ji-hyun, mga 6 na buwan na raw. May kaibigan daw siyang tumulong at gumabay sa kanya, kaya tinuloy-tuloy na lang niya ito. 6 na buwan para umabot sa antas na 70. Mabilis na nagbilang sa isip si Do Hyun. Idinagdag pa ng kapatid na babae na hindi naman siya naglalaan ng 10 oras bawat araw katulad ng ibang mga walang magawa. Napatingin na lamang si Do Hyun, pakiramdam niya ay tinutukoy siya nito. Nagbago ang balita sa telebisyon at napunta ito sa samahang tinatawag na Hero Guild. Agad na napukaw ang atensyon ni Ji-hyun. Tinanong ni Do Hyun kung sikat ba talaga at malaking bagay ang grupong iyon. Paliwanag ni Ji-hyun, sikat na sikat daw sila ngayon, lalo na sa mga kaedad nila. Hindi naman kumbinsido si Do Hyun at sinabing wala pa man din silang kabilang sa nangungunang 10 ranggo. Ipinakita sa screen ang pinuno ng samahan na si Burge, isang lalaking may mahahabang buhok na kulay asol at nakasuot ng mekantab at gintong baluti. Inamin ni Ji-hyun na sikat ito, pangunahing dahilan ay ubod naman daw kasi ng gwapo ang lalaki. Tila mas mahalaga kasi sa mga kababaihan ang magandang mukha kaysa sa tunay na galing sa pakikipaglaban. Nanlaki ang mata ni Do Hyun at inisip na mas kamukha pa nitong sikat na mang-aawit kaysa sa isang mandirigma. Patuloy na nagbubunyi at humahanga si Ji-hyun sa kagwapuhan nito, na parabang nasa ibang antas ang lalaki. Umikot na lamang ang mata ni Do Hyun habang nakikita ang pagkagiliw ng kapatid sa nasa telebisyon. Tumayo siya at nagpa siyang umalis na lamang at mag-ehersisyo sa halip na makinig pa rito. Ngunit binanggit ni Ji-hyun kung gaano kasikat ang channel ng YouTube ng pinuno ng samahan. Natigilan at huminto si Do Hyun. Sabi ni Ji-hyun, lahat daw ng mga kilalang manlalaro ay gumagawa na rin ngayon ng mga video. Minsan ay umaabot pa ito ng 100,000,000 views. Halos tumigil ang tibok ng puso ni Do Hyun. Napakalaki ng dami ng taong nakakakita noon. Tinanong niya kung ibig sabihin ba nito ay yumayaman sila ng husto. Sagot ni Ji-hyun, narinig daw niyang kumikita ito ng halos 1 bilyon bawat taon. 1 bilyon. Agad na nagbilang sa isip si Do Hyun kung ilang piraso ng pritong manok ang mabibili niya sa halagang iyon. Patuloy siyang bumubulong-bulong ng numero habang naglalakad palayo. Pinagmamasdan siya ni Ji-hyun, nagtataka kung ano na naman ang pumasok sa isip ng kanyang kuya. Paulit-ulit lamang itong nagbabanggit ng numero, tila wala na sa sarili. Dumiretso ito sa kanyang silid at padabog na isinara ang pinto. Naiwan na lamang si Ji-hyun, nalilito at kinikilabutan sa ikinilos ng kapatid. Sa loob ng silid, muling pumasok si Do Hyun sa kanyang kagamitan para sa laro at sinimulan ang pagpasok muli sa sistema. Pagbalik sa mundo ng Ghost, nagpasya si Kaiser na simulan na ang pagtatala at pag-record ng lahat ng kanyang ginagawa. Kung kumikita ng bilyon-bilyon ang iba, kailangan din niyang makakuha ng bahagi ng ganyang kayamanan. Nag-aabang na doon si Jihad Black. Pagbalik ni Kaiser sa piitan, napansin niyang tila nakakalimot na ng paggalang ang maliit na nilalang.
Mabilis na sinubukan ng Goblin na itama ang kanyang sarili, ngunit sinabi na lang ni Kaiser na gamitin na nito ang anumang tawag na komportable ito. Naglabas si Kaiser ng ilang sobrang kagamitan at inihagis ito sa kanyang bagong tagasunod. Paliwanag niya, hindi pa naman niya ito nagagamit at mas maigi nang magmukhang maayos at disente ang Goblin. Tuwang-tuwa si Jihad sa ibinigay na regalo, ngunit kakaibang bagay ang nangyari, bahagyang bumaba ang antas ng kanyang katapatan. Agad na nairita si Kaiser. Bakit naman bababa ang katapatan dahil sa regalo? Nagpahayag ng matinding pasasalamat ang Goblin, at kasing bilis ng pagbaba nito, mabilis ding tumaas at bumalik sa dati ang antas ng katapatan. Napabuntong hininga na lamang si Kaiser at napagtanto na ang katapatan ng maliit na nilalang na ito ay kasing umiindayog at kasing hindi matatag ng isang goma. Suot na ngayon ni Jihad ang maitim na balabal na may takip sa ulo, nagtanong siya kung saan naman sila pupunta ngayon. Isang puno ng kumpiyansang ngiti ang isinukli ni Kaiser at sinabing magsisimula na sila ng mesensinang pagsasanay at paglalakbay. Mukhang nalilito si Jihad at hindi moari kung ano nga ba ang nasa isip ng kanyang Panginoon. Simula noon, walang humpay silang lumusot at naglakbay sa kagubatan, nag-iiwan ng mga sugatan at taunang mga halimaw sa kanilang dinadaanan. Kinumpirma ng mga abiso ng sistema na madali nilang natalo ang isang pulang goblin at isang dambuhalang gagamba. Tumingin si Jihad sa mga labi ng pagkatalo at nagkunwaring nalulungkot para sa mga kaawa-awang nilalang na kanilang pinaslang. Isinandal ni Kaiser ang kanyang dambuhalang espada na puno ng dugo sa kanyang balikat at tinawag ang goblin. Sinenyasan niya itong lumapit agad. Oras na para sa ibang uri ng pagtuturo. Nang makita ang utos ng Panginoon, mabilis na tumakbo palapit at humarap ang maliit na nilalang. Umupo si Kaiser sa isang troso at inutusan si Jihad na tipunin ang mga naiwang kagamitan at subukang gamitin ang mahika ng mga patay sa mga bangkay. Agad na kumilos si Jihad at inalis ang mga sandata ng halimaw. Tumayo siya sa ibabaw ng bagong patay na bangkay ng goblin, handang subukan kung kaya ba niyang buhayin itong muli. Nagsimula siya ng kakaiba at paulit-ulit na pagbigkas habang ang maitim at lilang enerhiya ay umiikot sa paligid. Ang mga mata ng patay na goblin ay nagliyab ng nakakatakot na kulay lila habang pilit itong binabalik sa anyo ng buhay. Tinagpuan ito ni Kaiser na may tunay na pagkamangha. Nagawa nga ng maliit na nilalang ang gawain. Ipinagmalaki ni Jihad ang kanyang maliit na hukbo na binubuo ng 3 muling nabuhay na goblin, bagaman inamin niyang hanggang doon muna ang kaya niya sa ngayon. Humanga si Kaiser. Ang magkaroon ng maliit na hukbo para sa mga simpleng gawain ay sadyang napakahalaga at kapaki-pakinabang. Ang mga muling nabuhay na nilalang ay nagpakawala ng mga nakakatakot na huni, naghihintay sa susunod na utos. Bigla na lamang tumakbo palayo ang 3 goblin na ito papunta sa madilim na bahagi ng kagubatan. Nagtataka si Kaiser kung saan sila pupunta. Tinanong niya ang kanyang tagapagbantay kung ano ba talaga ang iniutos nito sa mga nilalang. Isang mapagbiro at mapangising sagot ang ibinigay ni Jihad, inutusan daw niya ang mga ito na kunin at tipunin ang lahat ng mga kagamitan para sa kanila. Bahagyang nairita at bahagyang humanga si Kaiser. Mabilis na natututo ang goblin kung paano ipagawa ang gawain sa iba. Napaisip siya kung gaano pa katagal ang kailangan upang umakyat sa susunod na antas. Kailangan niya ng mas malalakas na kalaban. Agad na napukaw ang atensyon ni Jihad nang banggitin ang mga piling nilalang. Sinabi nitong alam na alam niya kung saan karaniwang tumatambay ang mga ito. Natigilan si Kaiser. Hindi niya inaasahang mayroon palang ganyang kaalaman ng goblin. Paliwanag ni Jihad, ang mga piling nilalang na iyon ay mga tamad at maghapon lamang na nakaupo at nagtitipon-tipon sa isang tiyak na lugar. Isang nakakatakot at malawak na ngiti ang sumili sa mukha ni Kaiser. Isang buong pangkat ng mga piling nilalang na nakaupo lamang doon at naghihintay na matalo. Napakagandang balita nito para sa kanya. Oras na upang hanapin ang mga nilalang na iyon at bigyan sila ng isang mainit at marahas na pagtanggap.